Hello everyone, good day. Andito na naman po tayo sa aming munting farm. Andito po tayo sa aming mga bagong tanim na sili. Yan. So these are 3 days old. Ay 4 days na yata. Yan. Meron po tayo ditong dalawang tray. Ito yung first batch. And then yun po yung second batch. Itinatanim ng aking kuya. So bakit nga ba tayo nagtatanim ng mga siling ito? So ang mga ito ay pangpakbet po na sili. Sa Ilocano ay aroy-oy kung tawagin. Hindi siya maanghang. So ang sili usually nasa 60 days bago siya namumunga. So parang medium term siya kung pag-uusapan natin ay income. So dahil napag-usapan na din naman natin ng income, sabi ni Ching Kitan, isang financial expert, sabi niya, para maging financially stable tayo or para magkaroon tayo ng financial independence, dapat meron tayong 3 types of income. Although yung kanyang 3 types ay nagagamit na rin ng ibang financial gurus or mga financial advisors, medyo madali kasing intindihin yung kay Ching Kitan. Tinatawag niya itong munggo, gulay, mangga method. Yung mangga, so unahin natin yung sa munggo. Ano nga ba yung munggo method? So yung munggo, ang translation niyan ay yung ating short term na income. So usually, ito yung ating mga side hustles na kapag trinabaho ng 1 o 2 araw, meron na tayong income. So pwede rin na ito yung ating daily labor na income. So yun yung ating daily na kinikita or weekly, sabihin natin weekly. Ngayon yung gulay method naman, ito yung mga medium or medium long. Usually it ranges from 6 months to 1 year na type of income. So yun yung kanyang gulay method. Ang sili, usually after 2 months mapapakinabangan na siya. Pero kapag naalagaan ng maayos, it will generate an income to at least 1 year. Kayang-kaya yung 1 year. Meron din tayo doon isang tray ng talong. So maliit lang din yung ating itinanim. Mga 2 trays ng sili, 2 trays ng talong, pero itatanim pa lang yung talong. And then yung pangatlo is yung mangga. Yung mangga, ang translation naman niyan is yung ating mga long term investment. So dahil nandito tayo sa farming industry, so ito, pwede nating i-consider ang mga ito na long term because it takes years bago natin mapakinabangan. So itong suhan na ito, may tinanim ito way back 2006 if I am not mistaken. Second year high school ako noon. And then yung mga milinan na yan, bali hindi ko sure kung pangalawa o pangatlong putol na yan. Itinanim yan nung elementary ako, pero ilang beses na rin siyang naputol. So these are the types of long term income. Kasi it takes more than a year. So meron din tayo ditong mga puno ng rambutan, mga 20 years old na rambutan. Meron din tayo mga nyug dito. More or less nasa 20 yata yung nyug namin na namumunga na. Ayan, marami tayo ditong rambutan. So yung rambutan, matagal man ang hihintayin, but it will generate an income or steady na income yearly. So imagine kung meron kang 100 na puno ng rambutan, tapos it will give you at least 100 kilos per year. So kahit papano, parang magiging savings natin siya, or pwede nating gamiting additional investment yung mga income niya. So yun yung idea ni Ching Kitan. Although nagagamit din ng ibang mga financial gurus yung kanyang munggo gulay method system. So yun daw ang kailangan para sa ganon ay magkaroon tayo ng financial independence. Pero subject
Subjective kasi ang term na financial independence. Nakakadepende yan sa kung paano natin tignan ang financial status ng isang tao. So sa atin naman, basta meron lang tayong konting ipon, kumikita naman ng sapat para hindi magutom, so okay na tayo doon, hindi naman tayo maluho. So sa ngayon, tapos na rin yung ating pinapagawang fish pond. Ayan, so nalagyan na ng pinapalagyan na natin ng tubig, and then mamaya maya ng konti ay sasabuyan natin ng abono, yung 16-20 para sa ganon ay tumubo ang mga lumot na siyang kakainin ng ating mga ilalagay na tilapia for the meantime. Yan. Para sa ganon ay meron siyang alternative na pagkain habang maliliit sila. So meron din tayong mga rambutan dyan, mga bagong tanim. Meron din tayong malunggay dito, medyo mataas na, hindi natin nakukuha. Meron din tayo ditong saging. So ang saging ay napakagandang source of income din dahil staple food siya. Pag sinabi nating staple food, very strong ang demand. Pwedeng pamalit sa mga carbohydrates gaya ng kanin, mga kamote, ganyan. So maganda ang saging, that is why we always plant a lot of bananas. Marami tayong iba't ibang klase dito ng saging. Meron tayong lakatan, meron tayong latundan or kantong kung tawagin, meron tayong kardaba, meron din tayong saging na saba or sa Ilocano loy-loy kung tawagin, or dipig. Yun yung ating ginagawang mga banana chips. Ayan, so minamaximize natin yung ating area kasi sayang naman, walang kwenta ang malawak na lupain kung wala siyang tanim. Pero kahit maliit yung ating lupa, basta na ma-maximize natin yung area, so may pakinabang siya. So lately, meron tayo ditong mga na-harvest na melina na ginagamit sa ating furniture. So sarili po natin yung mga yon. Hindi na po natin binibili yung mga kahoy dahil medyo mahal na rin ngayon ang kahoy. So it is a good thing na meron po tayong sariling mga tanim. Shout out sa aming mahal na mga magulang dahil talagang masisipag. So without them, so yung mga properties na ito ay most likely hindi natin napapakinabangan, or most likely wala yung mga ito kung wala sila. Yan, so healthy ngayon ng ating mga rambutan, and hopefully bigyan tayo ng maraming bunga gaya nung nakarang taon. Yan. So yun lamang po for today, and thank you.